Okay mga bossing, magandang umaga, magandang araw sa inyo lahat. At syempre, Merry Christmas. Okay mga boss, meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang Lancer Singkit. Okay mga bossing, natutuwa ako, naka-encounter ako ng automatic transmission. Parang hindi nakakita, no? Pero syempre, ngayon lang ako naka-encounter talaga nung ganong transmission. Kasi meron ako manual. So hindi naman siya matic. Kaya urig yung kanyang automatic transmission. Okay, mga bossing, ang aking gagawin dito sa ating Lancer Singkit, maingay na ang compressor. So maingay na yung compressor. Maganda lang sa kanyang compressor mga boss ay hindi yun yung pinakamahal na compressor natin. Ito yung compressor natin, 507 na ata ito mga bossing. So pwede sanang i-convert ng rotary para medyo gumaang ng konti, pero ang gagawin ko na lang mga bossing, kung 507 to, i-downgrade ko siya ng 505 para mas gumaang ng konti sa makina, kasi yung makina natin syempre medyo luma na. So wag na natin pahirapan ng ganong katindi yung ating makina. Wala namang pagkakaiba masyado yung 505, konting-konti lang yun. So yun na nga balak natin ikabit, kasi siya lang yung may pinakamura sa bago mga bossing. Sa mga Sanden, yan ang mga mura nating compressor. Lalo na syempre yung mga replacement na lumalabas. Marami niyan, no? So yan lang ang pwede nating i-offer sa ganyan. Okay, tapos syempre ang SOP natin sa pagpapalit, lalo na kung may ingay, check natin yung linya lahat. So kaya pinapa-pull out natin yung kanyang condenser para mai-flashing na mas maayos. Luma na rin yung condenser mga bossing, pero yun nga, yung kagaya na sinasabi natin dito, kung wala pa namang pamalit, talagang sinusubukan nating ibalik o linisin ng mas tama. Radiator niya, nakitaan ko rin sa kanya ng UP na, pero yun na, pinapasubject na rin natin sa ating kliyente na mapalitan ng panibago, no? Para at least mas kompleto yung ating pantanggal ng ating init doon sa ating compressor, siyempre radiator, makina. So magkakasama yan mga bossing. Pagka kasi medyo may problema tayo dito sa radiator condenser, damay pati makina natin, damay yung aircon natin. Kaya pinakamaganda dyan, mailagay sa mas magandang siyempre yung pyesa natin, maayos na pyesa. Kung kayang palitan ng panibago, palitan. Kasi hindi na mga bossing UP na, saka pinakamanipis siya. So siguro kung papasok yung mga turos dyan, mas mainam siguro, mas malaki yung radiator natin. So ayun lang ginagawa natin, expansion valve dryer, syempre papalitan natin. At nakitaan din natin siya ng conversion na ang kinabit ay flare type. So ang evaporator ay o-ring type. Kinabitan nila ng flare type na expansion valve, kaya naglagay ng adapter. Ang problema, paglagay ng adapter doon sa isang pyesa sa hotline na UP, nasa na ba yun? Nawala na. Eto mga bossing, so pagka flare type po kasi medyo mahirap siyang higpitan. Sumasama dun sa nut yung pinaka-flare niya, no? Kaya nangyayari, nababaluktot. So hindi napansin na siguro nung gumawa, kaya ayan na yun. Ayan na, hello daw kay Salem. Shoutout kay Salem. Ayun na mga bossing, so yun ang ginagawa natin dito sa ating Lancer Singkit na to. Ito yung condenser niya. Condenser niya ay naka-convert ng Rebo mga bossing. Pang Rebo pala to. Okay, so Rebo yan, sigurado ako. So medyo luma na, pero pa-flashing muna natin para magamit pa, kasi limitado pa tayo mga boss, no? Okay. Pressure to. Yan yung pag kulang ng langis, ilaw. Oo, yung pag mainit na, pag nag-prepare mo ko, hindi ko makakali. Kasi alam ko. Yung lumalabas sa kapila. Mga bossing, leak test tayo ng ating evaporator. So medyo nakikitaan ko naman ng goods pa naman, kasi mukhang parang napalitan na ng panibago. Hindi lang laminated yung kinabit. Medyo mahirap kasing hanapan ng laminated itong mga bossing. Meron, pero napakanipis ng laminated na pwedeng i-convert sa mga ganito. Pero dahil walang singaw, so syempre hindi natin papalitan. Okay, so lahat ng mga piyesa mga bossing, iisa-isahin natin yan.
Itong condenser, nakitaan namin ng medyo may konting bakat ng langis sa katawan, pero sana walang singaw. Hindi ko muna pina-flashing kasi kung may butas, sayang naman yung panglinis. Papaisa-isa natin tong ating mga piyesa para sure ball. Okay, very good. Evaporator, na-flashing na to, so good naman. Mga bossing, yung relay o yung electrical ng aircon system natin nakatago dito sa ilalim ng ating headlight. So pagka nagkaroon ng problema, kailangan mo pantanggalin yung ating headlight dahil dyan nakabaon sa ilalim. So lahat ng yan tatanggalin na natin dyan, at etong mga bush relay na to papalitan na natin ng mga original na Denso. Okay, so na yan. Kita ba? Kita ba? O, ayaw mong makita, di ba? Okay, to dito na natin siya ilalagay sa malapit kung saan nandito yung mga fuse box. Kasi wala na yung original mga bossing, kinonvert na nila eh. Siguro may issue na to sa orig na electrical, kaya may mga nakalabas na iba. So para lang mas mabilis ma-check, makita. So para hindi na mahirapan yung mga susunod sa atin na mag-check. Kasi maghahanapan pa, marami pang babaklasin doon, magkakaroon pa ng additional costing yung ating kliyente sa labor para lang tanggalin yung headlight. Pangalawa, yung headlight, baka mamaya yung socket magkaroon pa ng loose connection, katatanggal. So tanggalin na natin doon yun para dito na siya lahat magkakasama, kung saan man pwede rito na ilagay. May mga bracket namang na ginawa mga bossing. Okay, so i-correct na natin yan. Ang medyo tamlay na ng konti, no, mga bossing, kasi bakit ba mabilis masira ang ating compressor, no? So kaya mabilis masira yung ating compressor pagka nagkakaroon ng high pressure. So pagka nagkakaroon ng high pressure, nahihirapang mag-pump yung ating compressor, kaya mabilis siyang bumigay. Kasi ito sa sakin ni bossing, regalo daw sa kanya ng company nila yan. So numbos niya. So mga isang taon, wala pang isang taon sa kanya. So palagay ko itong compressor nito mga bossing, napalitan na rin to. So hindi na talaga ang original ng ganitong Lancer singkit ay hindi naman ganito. Okay, rotary type siya na Sanden ang orig niyan. Kagaya rin ng mga Lancer itlog dahil parehas lang sila nung makina. Okay, napalitan na yan. So napalitan to, bakit nagkaroon ng trouble ulit? Kaya ito na pwersa dahil nga dun sa ating system, dun sa ating condenser na masikip or high pressure. Tapos sasamahan mo pa nga ng radiator na hindi ganun kaganda. Sasamahan mo pa ng mga fan na hindi ganun kalalakas. So pag tinakip mo na yung hood niyan mga bossing, naka-traffic, nakababad, may yung init sa engine bay hindi makakalabas. So mamumuo, mahihirapang magpump ang compressor. Kaya mas mabilis masira mga bossing. Kaya nga, pinakamaganda kung magpapalit kayo ng bagong compressor, check agad ang condenser kung anong kondisyon, kung kaya pang i-flashing o hindi. Pag hindi na mga bossing, magpalit na lang kayo. Radiator, ganun din. Pag may issue na radiator, dama yung iyong condenser, high pressure din yan. Kaya dapat ma-double check. O doon naman nagmumula ang ating pagkasira ng ating compressor. High pressure. Kahit na bago, orig, brand new, hindi tatagal, hindi uobra kung laging may high pressure siya mga boss. O, ayun lang mga bossing ha. O kaya wag kayo maghahanap ng tibay, lamig, kung may mga problema yung ibang mga kasama ng ating aircon system. Dapat lahat yan magkakaparehas, nasa trabaho ng tama. Auxiliary fan, malakas, nasa tama. Radiator, hindi yupi-yupi, hindi barado. Condenser, ganun din, maganda ang kondisyon. Setting ng valve, control ng valve, at syempre evaporator. Okay, tagasala, filter dryer, dapat hindi rin barado. Kaya huwag kayong hahanap o manghihingi ng ganong katibay kung meron kayong mga hindi nagagawa o na i-correct sa aircon system. Okay? Mga boss, ito na yung ating compressor. Ito na yung ating mas maliit. Okay, yung 505 natin na compressor. So, nilitan na natin ng konti dahil yung makina nga natin, kailangan natin medyo bawasan ng load. Dahil nga rotary ang nakakabit, ginawang piston type. So, litan natin konti. So, subok na namin itong mga bossing sa mga maliliit na sasakyan, no? Kumbaga,
Mas eto nga, kung mapapansin nyo yung in-upload nating Light Ace 507 ang kinasa natin doon, dalawang condenser pa. So yung power nito malakas din, no? So mas malakas. Kaya lang ang problema, kung ang condenser na gagamitin ay maliit, kawawa nga ang compressor. Hindi matatanggal yung heat. Okay, ilagay na natin yung ating compressor sa medyo mas mababa ng konti. Pero same lang naman ang power ng ano niya mga bossing. Yung halos haba ng piston sa loob, konting-konti lang ang diferensya niyan. Pero malaking bagay yan sa makina. Kaya nga kung gusto niyo magpagaang ng load ng aircon, hanap kayo ng mas maliit na compressor kung medyo malaki na nakakabit sa inyo. Or yung mga magagaang na compressor ang pwede nyo ilagay sa makina nyo. Okay, so magbababa lang ako ng konti ng ating compressor para makatapat tayo sa mas magandang walang high pressure. Okay? Mga boss, ang isa pang sikreto sa mga bagong langis, mga bagong compressor, mga bagong compressor mga boss na ikakabit natin, lalo na kung alam natin na hindi naman legit talaga, no? Tanggalin na yung langis sa loob, palitan ng panibago. Kagaya niyan, hindi nyo naman alam kung anong langis ang nakakabit or nilagay dyan nung gumawa niyang ating compressor. So kaya minsan sa langis pa lang pwede na magkaroon ng high pressure yung aircon mo. Palitan lang ng panibagong langis mga bossing, lalo na sa mga sanden na mga ganito. Mga bossing, yan yung pagkakaiba ng langis, no? Na nakuha natin. So baka Suniso pa to mga bossing. Suniso mga 3GS. Okay, so ito nilalagay natin. Very good. Tama ba ako? Okay mga bossing, yung condenser natin pinapalitan natin talaga kay bossing kasi may leak, may lumabas na singaw. So kailangan natin palitan ng panibago kasi hindi siya pwedeng remedyohan mga boss dahil yung pagkabutas ng condenser natin doon talaga sa piyesa na niya. Ibig sabihin walang ginasgasan para mabutas, kaya hindi mo siya pwedeng i-repair dahil manganganak lang yung butas niyan. Tapos yung ating dryer, wala siyang pressure switch. Pinakabitan na natin ng panibagong pressure switch at alam din ng kliyente na wala nga hinahanap niya yung pressure switch, wala siyang pressure switch. So pinalagyan na natin yan. Okay, so konti na lang electrical, tinitira na. Linya na lang mga bossing. Compressor nakatap na. Okay mga bossing, ito na yung relay ng ating Lancer. Kompleto naman to, 4 na fuse holder, 4 na relay para sa mga pan natin sa compressor. Okay, very good. Okay mga boss, nakapag-load na tayo ng Freon. Meron tayong 35 low side, high side natin wala pang 175. Okay, so lamig sa loob, check natin. Very good naman mga bossing, gumagana naman lahat. Yun na lang, radiator na lang ang papasunod natin sa ating kliyente. Mas gaganda pa ang reading niyan pag okay yung radiator natin. Uy, ano nang reading bossing? Uy! Mga boss eh, no? Hindi makita. 9? Asa 9 mga bossing? Nag-automatic naman. Very good naman yung nakuha. Okay, so 505. Wala rin naman problema. Kahit 505 ang ilaki dito sa ating ganitong sasakyan, basta okay yung condenser, syempre okay din dapat na radiator. So yan na lang naman yung nakikita natin problema ni bossing. Mga pan niya kahit pa paano malakas pa naman, pero mas mainam syempre kung pare-parehas na rin yung model ng ating pan o kaya ng ating mga motor, no? Kung kaya pang mas malakas yan, di mas maganda. Pero may baka pa siyang isa sa harapan. Pero kanina to di katok. Hindi ko lang alam kung kailan titigil tong nasa harapan. Okay, so yun na. Yun na yung final na reading natin mga bossing 175, 35, walang 35. Okay, ayun lang mga boss. Good naman yung ating nakuha dito sa ating Lancer Singkit. May mga kailangan lang tayong obserbahan pa rito. Pero syempre, yung may-ari na ang makaka-encounter niya kung may magpagbabago ba dun sa ating ginawa. Okay?
Okay lang mga bossing, salamat ulit sa inyo. Syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat.